Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y muli magkakasama po na mananalangin, sasamba sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po kagabi na atin pong nalaman kung ano po yung pwedeng gawin, kayang gawin po ng tinatawag po natin praise and worship, yung pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Isa pong naging weapon po ng mga anak ng Diyos sa kanilang paglilingkod. At sa bawat isa po sa atin muli sa gabing ito ay muli tayong aawit, sasamba sa Panginoon, at ganoon na rin po ang pagbibigay po ng mga panalangin po sa ating Panginoong Diyos. Isang mapagpalang gabi sa inyo, classmate, but Sister Mildred Janice, God bless King Kansat. Isang mapagpalang gabi din po sa inyo, Ate Miriam Garcia, God bless po, salamat po sa pagkikisa sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi din sa iyo, Sister Shane Sornep, congratulations po, God bless po sa inyo. At naging maayos po ang iyong panganak. At isang pagpapala po, isang regalo po na galing sa ating Panginoong Diyos ang muling pinagkaloob po sa inyo. Congratulations po. Good evening, Sister Brother Lord Midriano. God bless po. Salamat din po sa pakikisa sa gabing ito. Kuya Noisky, Christian, God bless. God bless din sa iyo. Salamat sa pakikisa sa gabing ito. Ate Alea Sornep, God bless. Ate Nerily, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa mga worship team po ng Full Gospel Tabernacle, ang prayer meeting po natin is sa Friday po. Kaya kasi medyo magulo pa po dito sa loob dahil sinimulan na po ng paggawa po ng tiles po natin dito po sa stage habang gumawa lang po ako ng space dito para lang makapagpuan po tayo ng prayer live worship. Good evening, Sister Gemma Sumait Nisperos, isang mapagpalang gabi din po sa inyo. Sister Rose Miranda Gagwa, ating Ray Obligasyon. Ate Jesseline, isang mapagpalang gabi din sa iyo. Sa lahat-lahat po ng nakikisa, Ate Beverly, lahat-lahat po ng nakikisa ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. So tayo po ay umawit ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. At samahan niyo po ako muli na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Good evening, Manang Stella Padilla, isang mapagpalang gabi din po sa inyo. At awitin po natin yung awitin po magbababad sa presensya. Magbabad sa presensya. Kalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Yes, Lord. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit di napawisan, okay lang, makapiling ka lang. Tunay nga napakasarap, Panginoong Diyos, ang magbabad sa iyong presensya. Sing, kagalakan ko. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Yes, Lord. Sa gitna ng pagsubok
ako ay sasamba, pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit inipigilan, di papayag na tatahimik lang, laging magpapapad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ng ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoong Diyos at patuloy po tayo sa pagpupuri, pagbibigay awitin po. Salamat po sa patuloy pong nakikisa sa gawain pong ito. Di ba po mamaya, isa-isahin ko po kayong babatiin ng isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At patuloy po tayong umawit ng mga pagsamba. Hayaan po natin na maranasan po natin ang pagkilos po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Hallelujah! Wala kang katulad, aking Panginoon. Kita'y sasambahin sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sing, wala kang katulad. Wala kang katulad, aking Panginoon. Kita'y sasambahin sa lahat ng panahon. Konsing lakas ko'y iaalay, lakas ko'y iaalay lamang sa'yo. Papurit pagsambay tanging sa'yo. Pag-ibig mo'y tunay, hindi nagbabago. Lakas ko'y iaalay lamang sa'yo. Papurit pagsambay tanging sa'yo. Pag-ibig mo'y tunay, pag-ibig mo'y tunay, hindi nagbabago. Kay buti mo, O Diyos, kay buti mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man,
magpapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. O purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ang dakilang ngalan mo, Panginoon Diyos. Tinataas namin pangalan mo. Purihin ka. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. For the last time, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Oh. Purihin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa gabi ito at kami po ay muli nabigyan ng pagkakataon para sumamba sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa buong gabi, buong maghapon, Panginoong Diyos, na hindi mo kami pinabayaan. Nariyan, Panginoong Diyos, ang kalakasan. Nariyan, Panginoong Diyos, ang iyong proteksyon. Sa bawat pagpapala, Panginoong Diyos, yung pinagkaloob niyo po sa amin, kami po'y lubos pong nagpapasalamat, Panginoong Diyos, dahil sadyang napakabuti mo. As we declare our worship, Lord God, na ikaw ang tunay na Diyos. Diyos na kailanman hindi nagbabago, Diyos na mapagmahal, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, na kailanman hindi po nagbabago para po sa kanyang mga anak. And this night, Lord, you deserve the highest praise and worship, Lord God. At ganoon din, Panginoong Diyos, kami po humihingi po, Panginoong Diyos, ng kapatawaran kung ano man po yung mga pagkukulang po namin, Panginoon. Lord, pakalinisin mo po ang bawat isa po sa amin. At sa lahat po ng nakikisa sa gabing ito, Panginoong Diyos, bagamat umaga man po sa kanila, pero Lord,
Huwag mong hayaan na magtatapos po ang gawain po namin ito, na hindi po namin maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. And even, Lord, your words, Lord God, na patuloy pong magbibigay ng kalakasan po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga pong napakasarap pong magpuri sa Panginoong Diyos na kahit pinagpapawisan po tayo, hindi ko pwedeng i-switch yung electric fan kasi hindi na po maririnig yung boses. Good evening, Sister Beverly Trata. God bless po sa inyo. Salamat sa pakikisa, Brother Jess Ramos, pare, iti apo mat iti nananay nga mang bendisyon ken kadita. Pastor Ricky Antonio, God bless din po. Salamat po sa pakikisa, Pastor. God bless po sa inyo. Sister Merlita Rillion, isang mapagpalang gabi din po sa inyo at salamat din po sa mga sinishare ninyo na mga Word of God na kailangan din po namin bilang mga pastor. Salamat po. Pastor John Paul Gatchalian Limos, God bless din po sa iyo, Pastor. God bless sa iyo, isang mapagpalang gabi. Madam Liliwa Palad, God bless po, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Sister Arcele, isang mapagpalang gabi din sa iyo. Sister Mercy Miguel, God bless din po sa inyo. Kuya Ruel Katabay, God bless din sa iyo. Kabsat, itiapot yung bendisyon. Ate Valerie, sa mga worship team po na nakikisa sa gabing ito. Salamat po sa pakikisa ninyo. Sister Mayan Gasmeña Alcaide, God bless din po. Salamat po sa pakikisa. Sister Ligaya Torres Pacoldar, isang mapagpalang gabi din po sa inyo. God bless po sa iyo. God bless kayo kakabsat. Madam Mila Greenman, Antinati, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po ng nakikisa. Pastora Venus Gumalawe, Ate Edeline Romero Obra, God bless din sa iyo, Ate. Ate Kayla, isang mapagpalang gabi sa iyo. Sister Shane Sornip, Sister Ara, God bless din sa iyo. Sister Ara, isang mapagpalang gabi din sa iyo. Sister Roslyn Jangjang, God bless din sa iyo. Kabsat, itiapot yung mga luwad kita kayo, Manang Stella Padilla, Ading Ray, sa lahat-lahat po, Sister Rose, lahat-lahat po ng nakikiisa sa gabing ito. Brother Erwin Milio at Kuya Carl Tagol, God bless you, Manang Rutlin, God bless. At Kuya Joshua, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, sa gabing ito mga kapatid, is pag-uusapan po natin yung word po na life, buhay. Medyo mahaba konti ito, pero titingnan po natin kung hanggang saan po yung matatapos po natin na pwede po natin ituloy. Mabalintayin ito ituloy yung kagudwa na kakabsat. But dito mga kapatid, ay mababasa po natin, marami pong gustong i-define ang salitang life or buhay. Di ba, pag nakita po natin, napakahalaga. Life is precious. Life is a gift of God. Di ba, madaydayaw ti Apo. Uncle Auntie Jenpid Cayetano, God bless po sa inyo. Isang mapagpalang gabi na Brother Alejandro Soria, God bless din po. God bless kin kakabsat. At yun nga po yung sinasabi ko kanina, may mga definition po na sinasabi na life is the gift of God, is the precious gift of God. Dito po, in John chapter 11, verse 25, na sinabi po doon, sabi niya, sa John chapter 11, verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Sabi po ng ating Panginoong Diyos. And even in John chapter 14, verse 6, good evening, Madam Luisita Antioquia, isang pong mapagpalang gabi po sa inyo. God bless po, Madam. Sabi po dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. So, ito po yung mga verse po natin na nabasa po sa gabing ito at pag-uusapan po natin ang word po na life or buhay, biyag. In dictionary, sabi po ng dictionary, good evening, Ate Berlina, Ading Berlina Madayag, God bless ken ka. In dictionary, sabi po dito, definition of life, it is the union of body, it is the union of soul and body. This is true of humans, but not of plants, sabi po. Ano ba yung mga iba? The state of being alive, sabi po dito sa dictionary. This is true, but very ambiguous, sabi po dito.
So, marami din pong nagsasabi, sabi nila, life is a trust alone from God for a short period of time. And even Job ay meron din po siyang definition po patungkol po sa buhay. Good evening, Kuya Aaron. Pwede siguro bukas kasama kita. At alam ko marami ka rin ginagawa para yung mga gagawin ka hindi kita kasama ngayon. Pero God bless sa'yo, Kuya. At naniniwala akong kasama kita bukas ng gabi. And dito po, life is an intangible gift from God. Yan po yung sinasabi ko po kanina. Marami pong mga bagay at meron din po mga iba na nagsasabi, sabi nila, ang dami pong mga definition po ng buhay. Pero titingnan po natin dito, the origin of life. Saan ba galing ang buhay? What is the origin of life? Titingnan po natin in Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Even in 1 John chapter 5 verse 20, sabi niya dito, all life comes from God. This is the true God and eternal life. So life is a characteristic, an attribute, the very nature of the Almighty God. So the origin of life is all life comes from God. Good evening, Auntie Elizabeth narito. God bless din po sa inyo. Salamat po sa pakikisa. Madam Florida, Marcelino, Melican, isang mapagpalang gabi din po sa inyo. Kaya napakaliwanag po na ang buhay ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Maraming mga pag-aaral, maraming mga theory na sinasabi nila na ang buhay tayo po ay galing po sa galing po sa ape or galing po sa yung pag-aaral po na Big Bang theory. Yun po, napakarami po na mga pag-aaral pero hindi pa rin po nila kayang i-explain dahil even in the Word of God, dito po nagpapatunay po ng buhay, ang origin of life is no other than from God. Good evening, Sister Lisa Isquejo, Dransyang, God bless po. Isang mapagpalang gabi din po sa inyo. Kaya, napakahalaga po. Okay, titingnan po natin. The Bible speaks of three kinds of life. Meron pong tatlong klase po ng buhay na sinasabi po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Number one is, syempre po, we call the physical life. Physical life which was given to man at the time of creation. Yun po yung nabasa po natin in Genesis chapter 2, verse 7, na the Lord formed man of the dust. At inihipan po niya, ito po yung buhay na galing po sa ating Panginoong Diyos. At nagkaroon po tayo ng buhay. At tinatawag po natin na physical life. And the second kind of life is we called the spiritual life. This is the new life that God gave to the believers in Jesus Christ. Magmula nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus at nakapagligtas sa buhay po natin, that we call our spiritual life. Yun na po yung relationship po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you had a quickened who were dead in trespasses and sins, but because we believe in God, dahil po naniwala po tayo, sumampalataya po tayo, ay nabuhay po tayo, nagkaroon po tayo ng tinatawag po na spiritual life. That is our relationship to the Lord. Ang gusto ko pong kumustahin po ang mga spiritual na pamumuhay po ng bawat isa. Kumusta na po? At hindi lamang po sana na yung physical life lang po ang lagi pong inaasikaso po natin. Kailangan din po nating asikasuhin yung spiritual life. And the third one, kinds of life is we call the eternal life. Ito po yung buhay na walang hanggan, na this is the nature and characteristic of our Lord God. Ito po yung nature. Good evening,
Good evening, Ading Micol Madayag, Auntie Jen Cayetano. God bless din po sa inyo. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. At yun po yung pangatlo, the eternal life. Ano po yung una? The first is the physical life, and the second is the spiritual life, and the third kind of life is the eternal life. Ito po yung nature characteristic of the Lord God. At napakaliwanag po. Good evening, Sister Geraldine Gorantes. God bless din po sa iyo. Bro, Dante Dulay, God bless mo at kinakabsat. Iti apo, iti mang bendisyon. Kaya napakaliwanag po na mayroon pong tatlong klase po ng buhay. It is the physical life, the spiritual life, and the eternal life. Yung tinutukoy po natin eternal life, yun po yung buhay na walang hanggan na sinasabi po natin. At ganun din po pag pinag-aralan din po natin pagpatungkol po sa death, sa kamatayan, sa pagkamatay, mayroon din pong tatlong klase po ng kamatayan. It is the physical death, the spiritual death, and the eternal death. Yun po yung kaluluwa ay mapupunta po sa impyerno. At siyempre po sa next topic na rin po natin pag-usapan po yung death. Ngayon po it is life. So, kanina sabi po natin the origin of life, wala pong ibang dahilan, wala na pong ibang pinanggalingan po ng buhay kundi sa ating Panginoong Diyos na pinapatunayan po sa Genesis chapter 2 verse 7, 1 John chapter 5 verse 20. Good evening, Brother Rolando Sanchez. God bless din po sa inyo. Isang mapagpalang gabi. At dito po, sabi po natin kanina, the origin of life, the kinds of life, and the length of life. Gaano ba, Pastor? Gaano ba kahabang buhay? Gaano ba kahabang buhay? Ilang taon ba mabubuhay ang tao? Ilang taon ba mabubuhay ang tao sa mundong ito? Di ba? At dito po natin makikita yung lifespan po ng buhay. In Genesis chapter 5, makikita po natin before the flood, the lifespan was average of 846 years. Okay, in Genesis chapter 5 po yun ha. Genesis chapter 5, ang lifespan po ng mga tao was an average of 846. Before the universal flood po na to, yung bago po dumating po yung flood when time of Noah. 846, wow, napakahaba na taon yung lifespan po ng buhay po ng tao. At mababasa din po natin doon, napakarami po na nagkaroon po ng edad na talagang napakahaba po. And pagdating po in Genesis chapter 11, after the flood na po, pagkatapos na po ng universal flood na tinatawag po natin, is the lifespan was reduced to 393. No. From 846 na lifespan before the flood, and in Genesis chapter 11, after the flood, nagkaroon na po ng 393 years na lang po ang lifespan ng tao. Pero napakahaba pa rin po yun, di po ba? In Old Testament. Good evening, Brother James Reid. God bless ka. Sister Cherry Ann, God bless po sa iyo. Salamat sa pakikisa. So napakaliwanag po. At kung isipin po, imagine po natin yung 846 na taon mabubuhay sa mundong ito. Wow, ano kayang itsura? Medyo kulubot-kulubot kaya. Inimagine ko rin po kung minsan nung first time po nang mapag-aralan. Imagine po ano kayang itsura. Ano kayang itsura yung 846 na taon nung namatay si Methuselah. Di ba? Napakahaba po ng mga taon nila. And then after the flood, it is 393 years. And in Moses' time, ito na, unti-unti na pong bumababa. Bumababa po ang lifespan ng tao. In Psalms chapter 90, verse 10, good evening, Pastora Auntie Aida Valdez, Pastora Mercy, Auntie Mercy Valdez Lin. God bless din po sa inyo ni Auntie Jen. Dagiti antik na papastora. God bless ka na kayo. Salamat sa Diyos dahil laging mga
nagda kayo, ti may isa nga nagtuladan nagiti kakanakan nyo. God bless po. At dito po, in Psalms chapter 90, verse 10, sinasabi na rin po dito, the days of our years, ayan na po, the days of our years, ito na po, yung lifespan po natin. Ay sabi dito, our years are 80 years and 10. And 10, sabi po dito, it means 70. And if by reason of strength, they be 80 years, yet is their strength, labor, and sorrow. Kaya basahin nga po natin sa Tagalog. Ayan, basahin po natin sa Tagalog para makita po natin, makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng Awit, kapitulo, 9 na po, talata 10. Ayan, talata 10. 90 verse 10. Okay. Ito. Sabi dito, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay mawawala. So, pinapakita na lang po dito na ang lifespan na po natin for this, sa generation na po na ito, is 70. Kung minsan ay umaabot po ng 80, but yun na po, pag 70, may sinasabi nga po nila na pag 70 plus na po, ay bonus na po yung mga taon na yun. Bonus ang dayayan. So nga, nagasat, napaka-blessed po ng mga sosobra pa po ng taon ng kanilang mga buhay. At yun po yung length of life na tinutukoy po dito po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. And even in Psalms chapter 89 verse 47, sinasabi din po, remember how short my time is. So, ang buhay ay sadyang napakaikli lamang po. Kaya, napakahalaga na ang buhay na pinahiram po ng ating Panginoong Diyos ay kailangan din po nating bigyang halaga. Amen. Sabi po natin kanina sa definition po natin na life is a precious gift from God, intangible gift from God. So napakahalaga. So bigyan po natin ng halaga itong buhay po na pinahiram po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang buhay lang po natin dito sa mundo ay sadyang napakaikli lamang po. Parang kailan lang kasama po natin si ganito. Maya-maya malalaman po natin nasa Panginoon na po siya. Hindi po ba? Kaya kung ilan po yung natitira po na taon sa buhay po natin sa mundong ito, nawa mga kapatid, yung magiging taon po natin sa mundong ito ay magamit po natin para sa ikaluwalhati po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin kailangang maging famous. Hindi po natin kailangang maging sikat. Ang importante po, yung buhay na pinahiram po ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ibabalik din po natin na isa pong napakagandang buhay at masisiyahan po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi dito, Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is of a few days. James chapter 4 verse 13 to 15, life is like a vapor that quickly vanishes away. Yun po. Kaya po napakahalaga po dahil ang buhay po ay parang isa lamang pong vapor, di ba? Pag binuksan mo, pag nagluluto ka ng kanin, pag binuksan mo, pag kumukulo po yan, parang yung usok lamang po na lumabas, maya-maya, mawawala na po siya. That is a life. Kaya po yung natitirang buhay po natin, bigyan po natin ng kabuluhan para po sa ating Panginoong Diyos. Kung sa mga nakaraang buhay po natin, yung ilang years sa buhay po natin, na ginugol po natin sa wala man lang yung bang ikinaganda or hindi man lang napapurihan ng Diyos sa buhay po natin, sa mga ginugol po natin nakaraan sa buhay po natin. This is our time. Ito po yung panahon po natin para gugulin din po natin ang buhay po natin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Naaayon sa kalooban ng Diyos. So that is the length of life. At meron din po dito, pero ipagpapatuloy ko na ito bukas. Kanina, kung po natin, the origin of life, the kinds of life, and the length of life. At
Sa bawat isa po sa atin, ilang taon na po tayo sa mundong ito. Ilang taon na po tayo sa mundong ito. At mayroon nga pong isang kwento po, na nagtanong po yung bata, inang-inang, apay manoaya nga tawon, iti panagbiag, iti may nga tao, dito rabaw ti daga. Mano nga tawon aya, iti panagbiag, iti tao, dito rabaw ti daga. Yung tinutukoy po natin kanina na lifespan ay 70, 80, kung minsan mas mababa pa. Pero dito sabi ng kanyang nanay, punta ka doon sa sementeryo, tingnan mo kung ilang taon nung namatay ang mga tao. Ang mga tao, bilangin mo, isulat mo, pumunta po itong batang ito sa sementeryo. At pinagsusulat po niya ang lahat-lahat. Pinagsusulat po niya ang lahat-lahat ng mga nakasulat po ng kanilang taon sa pagkamatay. At nung makapagsulat siya, dali-dali ang bumalik sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay, inang, nanay, apay kasjay ko na. Bakit ganon? Bakit ganon? Mayroong 90, mayroong 80, mayroong 60, mayroong 70, mayroong 20, mayroong 5, mayroong 1. Mayroong pang bagong panganak. At ito, ang sagot ng kanyang nanay. Anak, nasagot mo na kung ilang taon na pwedeng manirahan, mabuhay ang tao sa mundong ito, ay nandun po na hindi po pare-parehas. Basta ang tinutukoy lang po dito yung length of life, yung lifespan lang po yun. Pero ang buhay po natin sa mundong ito, hindi po natin alam kung hanggang kailan. Kaya po napakahalaga na sinabi po natin na this is the precious gift, this is the intangible gift from God, yung life. So we need to be, kailangan din po nating pahalagahan ang buhay na ito. Pero napakarami pong mga tao na sinasayang lang po yung buhay po nila. Na hindi man lang po nila mapasaya kung sino po yung nagbigay ng buhay sa kanila. At this night, nalaman po natin na ganito, ibigay din po natin yung best po natin kung paano po natin mapasalamatan, paano din po natin mabigyan ng kasiyahan ang Diyos na nagbigay ng buhay po sa atin. For example, pag merong humiram sa'yo ng pala, example na lang po natin yung pala, bagong-bago yung pinahiram sa'yo. Napakaganda, humiram ka sa kapitbahay mo, at pinahiram po itong bagong-bago at napakagandang pala. At ginamit mo sa bukid, o ginamit mo na lang sa construction dahil mayroon kang ginamit mo, and then after 2 days, 1 day, 2 days, na ginamit mo ay ibabalik mo na sa may-ari nito. Ibabalik mo na sa may-ari ito, pero ang problema, napakarumi at medyo may sira-sira na dahil kasi hindi niya inangatan, hindi man lang niya iningatan yung kanyang hiniram. Ano ang pwedeng maging reaksyon ng may-ari? Siyempre po, malulungkot po siya. Siyempre po, pwedeng, ano ba naman yan, hiniram sa akin, hindi man lang iningatan. Pwedeng malulungkot, pwedeng maiinis. At sa bawat isa po sa atin, ilang taon na po yung pinahiram ng Diyos na buhay po natin. Kung darating yung panahon na ibabalik po natin itong buhay na to, kung gaano kaganda, kung gaano kaayos, kung gaano kalinis na pinahiram po ng Diyos itong buhay po na to, sana po, pagdating ng araw, may balik din po natin ang buhay na ito na pinahiram po ng ating Panginoong Diyos, na meron na matutuwa, madadakila ang Diyos na nagbigay o nagpahiram po ng buhay po sa atin. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil nariyan po siya palagi para po sa atin. So itutuloy po natin bukas po yung topic po natin is the comparisons of life and the purpose of life. Yun po yung kasunod po bukas po ng madaling araw. Kaya hantay kuman kakabsat, wag na po sa tayong magaya sa isang tao. Sa isang tao na isang kwento po na 3 beses lang po siya nakapasok po ng bahay po ng Diyos. At nakakalungkot, sa ilang taon po siyang nanirahan sa mundo. Ilang taon po siyang tumira sa mundong ito. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos.
Doon pa lamang po sa creation pa lamang, di ba? In the creation, the 1 week, the 6 days creation, and the 7 day, yung pampito is the rest of the Lord. Yung 6 days, bago po niya ginawa ang Diyos ang mga tao, di ba? Sa 6 days, pang-anim po na araw na nilikha po niyang tao. Bago po niya nilikha ang tao, inihanda po niya muna ang lahat ng gagamitin po ng tao. Water, di ba? Water, lahat, mga makakain, hangin, lahat po araw, lahat po ng mga kailangan para mabuhay ang tao. I-prepare niya muna bago po siya naglagay ng tao, at ganoon po tayo ka-espesyal sa harapan ng Diyos. Kasjay iti panangdungdung mo iti Diyos kada tayo. Ganun po, pero kung minsan hindi man lang po mapansin, hindi man lang po mapasalamatan ang Diyos. But this night, bago po tayo magtatapos, sana may bigay po natin yung pinaka-the best na pasasalamat, pinaka-the best na pagsamba, papuri sa ating Panginoong Diyos. At darating yung time, kasi lahat po tayo darating po ng time, na ibabalik po natin tong buhay na to sa ating Panginoong Diyos. Naway, nasiyahan, natuwa ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakaliwanag po. Sabi ko po kanina, wag po sana tayo magaya sa kwento po na yung isang tao na 3 beses namuhay po siya ng 70 to 80 years sa mundong ito, pero 3 beses lang po siya nakapasok sa loob ng tahanan ng ating Panginoon, sa loob ng church. Ano po yung una? Nung bininyagan po siya, pinasok po siya sa church. Pangalawa, nung ikinasal po siya, pinasok po siya sa church. At yung panghuli, nung mamatay na po siya, ililibing, pinasok po siya sa church. At wag po sana ganun. Wag po sana tayong mahalin tulad sa ganun po mga kapatid, kundi araw-araw nakikita po tayo ng Panginoong Diyos. Araw-araw natutuwa po ang Diyos. At darating yung panahon ay pagmamalaki po tayo ng ating Diyos. Ito yung aking mga anak na pinahiram ko ang kanilang buhay, pero inayos nila ang kanilang buhay. Ginamit nila ang kanilang buhay para sa akin, para ako'y madakila. Di ba? Ipagmamalaki po tayo ng ating Panginoong Diyos. At salamat sa Diyos dahil muli niyang pinaalala ang salita po niya sa gabi ito. Tayo po'y lumapit at manalangin po sa ating Panginoong Diyos. Itutuloy na lang po natin bukas yung topic, yung kasunod po ng life. So, sa gabing ito, mga kapatid, gusto ko pong tanungin po ang bawat isa. How's your life? Kumusta po ang buhay po natin? Maayos ba sa harapan po ng ating Panginoong Diyos? Kumusta po ang buhay po natin na pinahiram ng Diyos? Ginagamit po ba natin sa tamang kaparaanan? Ginagawa po ba natin ang pagdakila sa Kanya sa buhay na ito na pinahiram po ng Diyos? Sa bawat isa, hindi ko po alam, but God know you. Ang Panginoong Diyos, kilala po tayo. Kilala po tayo kung saan po natin ginugugol ang buhay po natin. Pero kung nararamdaman mo na parang napakalayo ka sa Diyos, nararamdaman mo na yung mga nakarang taon sa buhay mo ay parang baliwala lang ang Diyos, this is your time, kapatid. Ito yung time, ito yung panahon. Ito na po yung panahon. Huwag na po nating ipabukas. This is our time. Na i-surrender lahat sa Panginoon. Ibigay lahat sa Panginoong Diyos. At ipagkatiwala ang buhay. Dahil nanggaling po sa Kanya ang buhay na ito. Awitin po natin yung awiting, Lord, I offer my life. Let's offer our life to the Lord. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Come on, sing with our heart. Lord, I offer. Lord, I offer my life.
for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Come on, sing things in the past. In the past, things yet unseen, visions and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plan, my heart and my hands are lifted to you. Go and sing with all the heart. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa gabing ito, sa iyong mga salita na muli pong nagpaalala po sa amin. Lord, we ask forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa bawat pagkukulang po namin. Sa panahon, Panginoong Diyos, na hindi ka man lang po namin maalala. Sa panahon, Panginoong Diyos, na ginugol po namin ang buhay po namin, Panginoon, na walang pakialam sa inyo. Ginugol po namin ang buhay po namin na halos dumihan po namin, sirain po namin ang buhay na ito. But Lord, thank you. Salamat dahil nandyan ka, Panginoon, na nagpaalala po sa amin na kailangan po naming bigyang halaga. Kailangan po naming pahalagahan ang napakagandang regalo mong ito sa buhay po namin, Panginoon, ang buhay po namin. And this night, we worship your name, Lord. We offer our life to you, Lord God. We re-offer our life to you, Lord. Apo, idatong miti amin ken ka, O Diyos. Ken kastamot o awo, pakawanan na kami, nagiti nagbasulan mi, O Diyos. Dahil, Panginoon, anytime pwede mo na pong kunin. Anytime pwede mong kunin ang iyong pinahiram na buhay sa amin. But Lord, before that, Panginoong Diyos, na darating po yung panahon na yan, tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na may saayos po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na madakila man lang. Madakila ka, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng buhay na pinahiram mo sa amin, Panginoon. And thank you, Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Apo, tuloy ko mat kay kamang dagito yung kakabsat mo, Diyos. No, daman dagito makita mo, Diyos, kasanda pa nga na idadong itibiyag dakin ka. Sanda pa nga, handa pa yung apong makita, or nandun, Panginoong Diyos, na kulang pa. Father God, touch that heart, Lord God, na mabigyang halaga ang buhay na pinahiram mo sa bawat isa po sa amin. And this night, Lord, ano man ang trabaho po ng mga kapatid po na ito, ano man po ang ginagawa po nila, Father God, I pray, Father God, na bless their life, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Ang kaming mga trabaho, patuloy mong protektahan ng bawat isa. And this night, Lord, we claim all the victory, we claim all the healing, Lord God, sa bawat nangangailangan pa rin po ng kagalingan sa gabing ito, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, ni Manang Rutlin, ni Auntie Biggs, Lord God, Apo, ikamang mikin ka, because we know that you are the powerful God, you are the healer God. At salamat, Panginoong Diyos. And even, Lord, to all the pastors, Lord God, bless their life, Lord.
All the members. Sa lahat po ng nakikiisa sa gabing ito, Panginoong Diyos, to all their family, lahat po ng mga mahal po namin sa buhay, Panginoong Diyos, na sa ibang bansa man, Panginoon. Lord, isa-isahin mong pagpalain ang kanilang mga buhay. And your word, Lord God, na muling nagpaalala po sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil napakabuti mo sa buhay po namin. Ikaw lamang po ang tinataas po namin sa aming ito. And to all frontliners, Lord God, to all leaders, Lord God, pagpalain mo rin po ang kanilang mga buhay. At ang gawain ito, Panginoong Diyos, na mayroong gustong sumira, pero hindi po sila magwawagi, Panginoong Diyos, dahil ito po'y iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, ikaw lamang po ang tinataas po namin at dinadakila. At muli mo kaming bibigyan ng gabing ito, Panginoong Diyos, na napakagandang pagtulog, napakagandang pamamahinga, Panginoong Diyos. At sa mga mag-work pa lamang, Panginoong Diyos, kung umaga man po nila, Panginoong Diyos, Lord, gabayan mo din, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At ikaw lamang po ang tinataas po namin. And even, Lord, sa mga kapatid na patuloy pong ini-stretch po nila ang kanilang kamay para po sa pagtulong, Panginoong Diyos, sa mga nangangailangan, para po sa mga gawain, Panginoong Diyos, Lord, ibalik mo sa kanila ng siksik-liglig, umaapaw. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat kung sino man, Panginoong Diyos, ang may sakit po na mga mahal sa buhay, na mga nakikisa sa gabing ito. I pray, Father God, in the mighty name of Jesus. Pagalingin mo, Panginoon. Pagalingin mo. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po. Ikaw lamang po ang aming tinataas, dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At gusto ko rin pong magpasalamat sa mga patuloy po na sumusuporta po sa gawain ito. Iti panangitid yun, iti time yung kakabsat, agyaman at kan kastamat kakabsat ang tultuloy na patuloy pong inaabot po nilang kamay po nila. Naniniwala po ibabalik po sa inyo ng ating Panginoong Diyos ng siksik-liglig, umaapaw. At salamat din po sa mga kapatid po na patuloy pong nagbigay at magbibigay pa lamang po para po sa times po ng church po na ito. Maraming salamat, FGT family. Maraming salamat po. Patuloy po kayong pagpalain po ng ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa time po ninyo. Salamat po at bukas po ulit magkakasama po tayo. Ti apo ti mangted, ti tinasaya at kapaligin na titunggal may sa tayo. God bless po, God bless po. God bless sa lahat-lahat po. Sa mga hindi ko pa po nabati, God bless. Ate Clarissa Salis, Sister Laila Abeliera, God bless po. Brother Mars Keho, salamat din po sa pakikisa. Auntie Helen, Mika, Ate Mika, Angel, Juanino, God bless. God bless tayo. Sa lahat-lahat po ng nakikisa, maraming salamat po. At God bless po, salamat po.